one biggest mistake na nagawa mo sa virtual assistant? Yung yung nagtiwala ako sa client na hindi niya ako bibitawan. Pero binitawan Pero ka. binitawan rin pala niya ako. Hello mga mi! Welcome back to Buhay Virtual Assistant Podcast. And for today's episode, mga mi, meron naman tayong imbitasyon all the way from Cebu, dried mangoes. All the way from Cebu, mga mi, an EA no, for 35 years. At walang iba ko hindi si Kel. Hello, Mima! Naku, long time no see, Thank you so Day! much, Jam, for having me. Oo, Day. Kamusta ka man, Bagaday? How are you, Bagaday? Okay lang, surviving pa rin at ano mo yun, we still thrive in the Yes, virtual welcome to assistant life. Juan Kuan. Juan Juan. Ano melay? Diba? So anyway, so Kel, salamat. At finally, matagal na namin ito pinag-usapan kasi layo nila ti. Actually, dalawa silang i-cover ko ngayon kasi pareho silang taga Cebu at matagal ko na silang gusto isama sa podcast. Taga No? Wakanda kami. Yes! At dahil dyan mga mi, magsimula na tayo. Handa ka na ba sa mga questions natin, Mima Sor? Yes. Oo, sige nga, Mima Sor. Give a bit of a background of yourself muna. Pakilala muna tayo sa madla. Come on. So hello again, guys, and my name is Michael Angelo Tomanda. I am from Ormoc, Leyte, born in Tacloban, but now living in Cebu as an executive assistant, virtual executive assistant. Initially, isa akong seaman. So, di ba, ang laki ng leap ng career. So, from a seaman, I worked there for like 8 years. And then during the pandemic, I stopped. Nag-change ako ng career. Not because of the pandemic, but partly of the reason nung nag-stop ako, but because of a medical condition. So, hindi na pwede akong bumalik sa barko. So, thankfully, alam mo yung nag-pandemic, so nag-boom yung work from home setup. Correct. So, dun nagsimula yung curiosity ko na, ay, pwede palang kumitang pera na nasa bahay lang. At the time, during the pandemic, it was 2020 of November, nag-apply ako sa call center kasi yun yung readily na mass hiring eh. Kasi 'di ba, walang on-site work. So, most of the time work from home. So, qualified naman ako kasi yung requirements nila just doesn't need to be very like mataas. So, I applied, I got the job, and then had the work experience with the call center agent role for like 1 year and 2 months. Yung call center for a year, okay. Oo. And then after nun, actually, behind it all, ang goal ko talaga is gayahin yung kapatid ko. Because Which is, she's also a virtual assistant. Mas nauna siya. nag-VA ang kapatid siya Patembang. Oo. Okay. Right now, I think she's already more than 10 years na yata sa pagiging Tenured. VA. Oo, Oo. tenured na talaga. So, doon ko nakita sa kanya na, saan ko kumukuha ng income? And then, nasa bahay lang siya, and all, sa kwarto lang. Tapos yun na, sinabi niya e-commerce siya na VA. And then, sabi ko, baka ako din pwede. So, that was the reason why nag-call center ako to get like a work experience muna as to, alam mo yun, to develop my soft skills. Kasi hindi naman pwede from seaman VA agad. Kailangan ko munang aralin ano yung environment ng pag-work from home or at least corporate ba na setup. Yeah. So, I learned the soft skills. So, of course, ano yung ginagamit nilang tools, the work culture, ano yung environment, etc. Talagang inaral ko yon because yung goal ko is maging VA. So, after nun, kung mag-work sa call center, I stumbled upon a TikTok video ng isang content creator ng this virtual assistant agency. So very attractive, all the benefits, the sweldo, and everything that they have portrayed of this agency was lahat green flags kasi work Correct. from Of course, home. you're promoting it. Di ba? Oo, 'di ba? I mean, ako kasi I am a very cautious person eh. At initially, hindi talaga ako basta-basta naniniwala kung ano yung nilalagay nila sa online. Pero kasi, um,
everything is consistent from the time na nakita ko sila sa mga na-hired na, and then may sarili din silang content. Sabi ko, ay, so legit talaga siguro. So I applied for that company, and then fortunately enough, I was hired agad-agad. First take lang ng application. Kasi this company is very notorious for being very difficult in terms of their Lalo na hiring. their training. Lalo na is especially the training, I will not sugarcoat it talaga. Their training is really rigorous, very very difficult. And me being anong tawag nito? Let's say hindi naman ako kabobohan. Meron tayong konting katalinuhan na talagang nahirapan ako dun. So sabi ko, this company is really good in their training kasi through that training, it was one of the things that na ginamit ko, or talagang gamit na gamit sa VA journey ko. So after na-hire ako, I was the executive assistant. Yun yung role ko. Until now, yun pa rin yung role ko as an executive assistant. Never ako nag-change ng niche. Pero over the years, hindi siya constant lang na isang client. So nagkaroon naman ako ng different clients, different Multiple. businesses. Yes. Multiple clients, different businesses, different environment, but their job role is still the same. Executive assistant. Nice. So ano ka, Tino? Galing ka sa dagat, from the dagat. Taray. Siman na lagpay. Seaman ba talaga? Sige. Hala! Charing lang. Seaman. How was it like from the world of the seaman going to the world of virtual assistant? Sobrang magkaiba, Ti. Sobra. As in, unang-una, you're always sa dagat, yung nasa seaman pa ako, and you are always seeing the same set of people every day for the entire generation of your contract. Hindi mo siya, wala kang choice actually, wala kang choice. The only time na mayroon kang ibang tao makikita is if nasa ibang bansa ka, and then yung kapitan would say, "Oh, pwede kayong mamasyal." So, 'pag may opportunity mamasyal, mamasyal talaga ako. So, I've been to several, hindi naman sa ano mo yun, I've been to several countries around the world, mostly Europe, Asia, and Middle East. So, dun lang ako nakakita ng panibagong set of faces. So, ayun, isa din yun. The difference naman sa dito sa pag-VVA, you're at home, you're always with your family, and you have all the time you have to spend it with your family. And at the same time, kumikita ka din. Makakaano lang yun, Ti, kasi from physical work to Oo. stagnant. Yes, isa din 'yan. Kakaantok yun, Ti. Pinaka-major Paano din ka yung nag-surf? Paano ka nag-transition doon? Hindi siya masyadong mahirap for me because alam mo 'yun, I have this fascination with working corporate. Um, Paano ang hirap i-explain kasi do'n ko siya na-discover na may gusto ako sa gano'ng klaseng setup nung hindi pa ako sumakay sa barko. Kadete pa lang ako, and I was waiting for my deployment. So, while I was waiting, the company was gracious enough to, like, take me in sa opisina nila and help out the office. Random tasks. Puwede akong naging messenger, puwede akong nasa receptionist, puwede ako sa accounting nag-aano ng AP. May gano'n din Oo, may doon. gano'n, and then So, may admin din pala diyan sa yes, ano. pero kung kadete Hmm. ka, kasi habang nag-aantay ka, so at least may konti kang stipend. Hindi ka hired employee ng kumpanya. At least it's a stipend for you to do something So, while madali lang waiting. sa'yo makapag-adjust sa BPO. Nung time, yes, oo, parang na-refresh lang. Kasi of course, yes, let's 8 years ako nagbarko. Pero siyempre naisip ko pa din, natrabaho ko na 'to nung nasa opisina ako sa sa kumpanya ng shipping, eh. So, ayun, hindi siya naging malaking adjustment, but siyempre iba ang trabaho ko, basically very technical yun, machineries sa pagbabarko. Dito naman talagang purely administrative na talaga. So, going back, nag-BPO ka, how was it like having a salary of a seaman versus having a salary of a BPO person in the Philippines? Sobrang Um, layo. Actually mas malaki pa nga yung sahod ng pagiging VA, eh. Like, no, like seaman versus BPO. BPO, sorry. Sa Oo, super mas malaki yung Kasi naramdaman ko yan, nag-internship ako sa Amerika na isang taon sa isang hotel. Ang laki ng kita. Pag Joella de Vilco de Tesa Balur,
At 'pag ano ko, pag trabaho ko sa restaurant, pak! Gano'n Hala, ito lang? na yun, Day. Ito lang yun, ito na yun, ito lang yun? Sa seaman siyempre 'pag sumasahod ka, alam mo yun yung parang, "Okey gasto," gano'n. Kasi alam ko ito yung sahod ko na naman. Nung nag-BPO ako, iba, like talagang talagang tinitipid ko, bina-budget ko kung ano yung kailangan kong gastusan kasi alam kong ang sunod na sweldo, konti lang din and Petsa de peligro ka pa oo, dun, and Day. swerte nga lang ako kasi nasa bahay lang ako nun kasi work from home yung BPO na trabaho na yun. What if ano ako nun on-site mas malala ang gagastusin. So, ang laking adjustment in terms of finances, super, from seaman to BPO. So from virtual assistant from BPO to virtual assistants, parang what made you transition? Your kapatid na ano ko sa kapatid mo, te? Na-curious ako kasi oo, initially parang magiging makokontento na lang ako sa pagbi-BPO and ang nasa isip ko initially was, igihan ko na lang, ayusin ko na yung pagtatrabaho ko, ma-promote ako. Ang goal is maging director sa BPO. Kaso nakikita ko yung kapatid ko, yung sahod ng direktor kinikita niya na pala, nasa bahay lang. As a rank and Oo, file rank and file VA. na nasa ano bahay, ng e-commerce na VA niche. Sabi ko, "Paano 'yan?" Tinatanong ko, "Saan ka nag-work? Anong work 'yan? Saan ka nag-apply? Paano paano mo nakuha 'yan?" Tapos yung kapatid ko, alam mo yung nage-gets ko na siya ngayon, pero noon di ko siya ma-gets ba't di niya ma-explain sa'kin nung paano niya sinimulan kasi process pala talaga 'yan. Hindi lang basta kayo nag-apply, yun na yun, hindi. It's parang journey kumbaga. So, using my experience sa ano BPO, nakita ko yung agency na yun, dun ako nag-focus sa agency na yun. Kasi sabi ko kung ito sa kanya, what if ito na yung opening ko, itong agency na 'to. And actually nag-apply din ako sa iba, marami akong in-applyan. Dito lang talaga ako na-accept sa agency kung saan yung mas mahirap. So, ibig sabihin, para sa'kin talaga. So, dun ako nag-focus and again, it's administrative naman yung pagiging EA, eh. So, it's something that I have like a curiosity of working na parang gusto ko siya. So, nag-stay ako dun. Usually yung mga BPO kasi ang hinahanap nila outside yung mga calls na ayaw na ng calls, 'di ba? Pero karamihan ng mga BPO hinahanap pa nila CSR kasi parang feeling nila it's the same. Parang how did you go about it? Like, you coming from BPO to an EA, like naisip mo ba EA ang gusto mo? Ano? Ano, initially hindi EA talaga yung parang nasa isip ko EA. No, hindi. Um, Ginusto ko siya kasi unang sinabi, walang calls daw, walang calls. Eh, ayoko ng mag-calls. Pero ang sabi daw dun, hindi naman sa walang calls na parang BPO daw. Magko-calls ka pa rin, pero as if you are the client na magtatanong ka, you're inquiring to certain businesses, you're gonna reach out to certain restaurants kasi mabu-book ka ng reservations, ganong klaseng calls, which okay sa akin yun. Kaysa yung, "Thank you for calling every day." Hindi po ayoko na nun, oo, iba. So, okay sa akin yun. Okay, so tawag dito, ilang taon ka ng EA, te? Alam ko EA lang talagang niche mo ng EA lang talaga yung niche ko. Nagsimula ako doon sa agency na yun, 2023, ganyan. okay, So, until mga now, 2 years, going 3 na. going 3 years. Yes. So, hindi ka ba nagsasawa as an EA? Hindi, kasi una sa lahat, as siguro sa mga viewers na EA din, hindi pa ulit-ulit ang trabaho ng isang EA. Every day is a different kind of challenge. Kasi as an EA, yes, you have routines, like yung inbox ng client mo, yung calendar ng client mo, may schedule ka meetings, but other than that, every day may bagong challenge, eh. May panibagong ipapagawa si client sa'yo. One day sasabihin ni client, "Can you do this project? You make sure I have a visa for this trip, ganito, ganito, and include my family." Then the following week, may bago na naman siya ipapagawa. "Can you make sure that my licenses of la 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 this one." Or the following week na naman, "Can you check, research mo kung ano yung kailangan for me to learn this type of, certification." Ang dami. There's no limit kung ano yung gusto ipagawa kasi I mean, as an EA wala talaga siyang definite job description, eh. As in kung ano yung ipapagawa sa'yo ni client na within your skill set, gagawin mo talaga. Correct. So like,
Um, kung ako ay magsisimula, isipin mo like, I'm coming from the BPO. Ayan, BPO ako. Gusto ko maging EA, no? Ano yung top 3 tips mo para makapagsimula sila as EA? Kasi very popular EA 'to, eh. Ang Actually, daming oo. naghahanap ng EA. Daming hiring nga Ang EA. dami ang daming hiring ng EA. Oo. And kung ikaw ay BPO, malaki edge mo dito. So, ano yung top 3 tips mo sa mga BPO na gusto mag-EA? Una, of course, like any virtual assistant, kailangan i-polish mo yung English speaking skills mo. Kasi you will be talking to clients, even external parties, sa magiging client mo, you will be talking to them all the time. So of course, English yun. Yeah. So kailangan polish mo yung English language mo. You don't have to be perfect, but at least you would try your best that you are naiintindihan ka nila. Oo. Hindi naman kailangan super American accent, hindi naman required yun. Wala akong Londoy. Walang ganun. Wala akong gano'n. Walang ganun. Walang ganun. So, Barok ako. oo. And pangalawa, you have to make sure na um, aralin mo yung mga tools na saan ka magaling. Or kunwari, BPO ka, galing ka sa finance. Ano yung mga tools na ginamit mo sa BPO na agency? Gamitin mo yun na those are the tools na i-offer mo doon na ginamit mo as sa BPO ka pa, ilalagay mo sa CV mo ngayon. What are the tools na expose ka? For example, Salesforce or let's say QuickBooks. QuickBooks or Zero. Yun, if ginamit mo yun sa BPO, that's already a skill set sa tools na pwede mo may offer sa client. As an EA, may mga client na they want an EA who has financial background or sa BPO meron kang experience for social media o na niche. So pwede mo siyang i-relate as an EA na merong experience for social media. Something that you would connect what you had done as a BPO agent as sa pag-i-EA mo, iko-connect mo lang, you would just have to figure out what it is. It It is is. what it is. Totoo, like, actually lahat nga ng skills na dapat meron ka as an EA, na pag-aaralan. Tsaka isa yan, you have skill din. Sabihin mo sa sarili mo, "Ay, di ko alam 'to, pero in demand 'to." Try mong aralin. Correct. Eh, So, kung di in mo alam, demand 'di ba? talagang EA dahil Oo, dami talagang oo. naghahanap. Tsaka pagiging EA is it's a continuous learning process. Kasi kung ano yung pinag-aralan before, it's not going to be that's it At na saka ang parang ano daming you're managing the personal and professional life of your both, client. yes. So, lahat ng kailangan very diverse pag-aaralan mo, T. Ako wala akong alam sa wala akong alam dati sa put up or pag-create ng startup company. Pinagawa sa client na sa akin yun. Like, he wants to say, "I want to start to create a startup non-profit. Can you figure it out how I can start?" Sabi Ganyan. ko, "Wait talaga." So, So, research at diskarte talaga yung punto heavy. doon, Heavy heavy. research, heavy tanong ako sa mga Interview, kakilala ko. hop on a call. Oo. And then, research ka sa mga rules sa lalo kung US, aralin mo anong kailangan sa specific state ng client mo na yan. Magkaiba sa states kasi sa Amerika, iba-iba ang rules bawat state. Bawat state, Oo. oo, O iba. kung si client mo let's say nasa New York na state, iba ang rules nila do'n. Aralin mo ngayon kung ano yung kailangan. It's an endless educational uh, ang tawag dito, parang educational journey mo as an EA, hindi siya natatapos. Ang dami mong kailangan matutunan. So, tatlo yung tips, no? Soft skills, communication skills, tools, no? At saka never stop learning, no? Now, sa 3 taon mong pag-i-EA kumare ko, no? May nadatnan? May na-encounter ka bang mga epal na mga toxic ba Oh, na client dahil? Ano well, nangyari? Kwento mo yan, Mi. meron akong na-experience before. I don't know if it's going to be it's a toxic trait, but it's somehow naging challenge siya sa akin as an EA sa kanya because may certain condition kasi siya. Puwede ko siguro sabihin na ADHD. Oo. So may gano'n siya. So pagiging I'm not sure if this is the exact
symptom ng pagkakaroon ng ADHD, but mabilis magbago ang isip ng client ko na yon. Super like instant minsan. Kunwari, "Can you book me a flight?" Tas sige, kino-confirm ko ng details, kinonfirm ko pa sa kanya yung details, "Okay, go book mo na," sabi niya. So binook ko na. 2 minutes later, "Ay sorry, can you cancel? I will not go." Ay, Yung gano'n. oo, day. Mga ano, mga last minute Last minute nakakairita yung ganyan. changes, and buti na lang na tinuro din 'yan sa dati kong agency na EA na kailangan mong, hanapan ng paraan na whatever you book, it's refundable. Kailangan yung nabook Dapat mo na. ahead ka sa Oo. sitwasyon. Oo, eh, di napansin ko na ganito si client ko, so sabi ko, ibo-book ko na yung ganitong klaseng ticket na refundable. So nung sinabi niyang ipapa-cancel niya, okey lang. So hindi siya masyadong stressful, pero yung first few months ko sa kanya na hindi ko alam gano'n yung ugali niya, ang hirap kasi pinipilit niya sa'kin na i-refund mo, ipa-refund mo, tawagin mo call center, yung customer service. Sabi mo ano, maghanap ka ng rason, parang sabi ko, okey, ganito pala ang style niya na madaling magbago isip, and at the same time, aside sa mabilis siyang mag-change ng isip niya, indecisive din. Yung may mga times na we are going to decide on one thing and ang tawag dun, it's time sensitive. Like for example, kailangan natin i-book ang venue na 'to, and it's a peak season sa isang venue. Kailangan ko na ang confirmation niya. Ang tagal niyang mag-decide. Tapos ubusan na lahat sa area na yun na gusto niyang gawin yung particular event. Ang tagal niya mag-decide, "Can you hold off or for it? Can you call them?" Tas tapos nung kailangan niya na, hindi na available yung slot, naunahan na siya. So it's a struggle for me. Baka mga ganyan, mga puwede ka mag-pencil book, 'di ba? Oo, so noon hindi ko pa alam ang mga pencil book na yan, eh. Tas nung nalaman ko na yan through ang kapwa EA din, kasi gano'n din daw yun yung ano niya, yung client niya. "Sabihin mo kung puwede i-pencil book and then we'll get back to them couple of days." Correct. So, puwede pala yun. So at yun din, isa din sa mga need mo as an EA is network. Kung meron kang malalapitan na mga kakilala mong EA din na Oo, when you ask questions na wala kang alam, wala kang alam sa sagot, you reach out to them. They're very helpful sa'yo. at saka in general, kung ano man niche mo na sometimes ay hindi kasi lahat ng papagawasan na clients natin ay alam natin, eh. Hindi. So, if you have friends na specialty ito, reach out, gano'n, gano'n. Or i-hire mo sila, 'di ba? Puwede pa nakatulong ka pa sa, alam mo 'yun, kapwa Pilipino. Sabihin mo sa client mo, "Oh, I'm not good at this, but I know someone is an Yes. expert." Ginagawa ko din 'yan. 'Di ba? Oo, I don't know if it's the right term, outsourcing. Pero No kasi naman, recommendation lang 'yun, okey. referral. Oo. Si client, pinagawa sa'kin is accounting talaga. I have zero knowledge sa accounting, pero kailangan niya talaga 'to. Sabi ko, "Would you like me to hire someone?" I know some I know someone who has good experience with accounting. Zero zero ano siya, certified. Zero din yung ginagamit naming platform. Perfect. So, sabi niya, "Oh, good. You look for that person, you schedule a call." Ganyan din ako, eh. Ganyan din ako. Gano'n. 'Di Oh, I know nakatulong ka pa. someone who can do that. I know Nakatulong ka someone pa. who's good at it. You wanna do that? Oo, You do wanna that, do hire? that. You like it? Would you like? Would you Would you like? like me to schedule a call? So yun, 'di dalawa na kami Pilipino, natuwa pa siya kasi nagkaroon pa siya ng trabaho. So nakatulong ka pa. Not really such a super toxic person, pero medyo difficult lang because of the situation. Pero never ka naman natakbuhan sa payments, Delays, yes, na-experience ko na to the point na nag-threat na ako ng, "I will suspend my services if hindi ako mabayaran." which is everyone should do. Oo, actually guys, do not be afraid to put your foot down Ako afraid ako, lalo na day. hindi puwede. Charing We lang. are we are service May providers. sarili akong ano, day. Ako talaga on top ako diyan, te. Ako talaga yung nagagalit sa kanila, parang, "Hello, it's been, 1 week and you've been doing this for 3 consecutive months. It's a pattern." Isipin niyo na lang, 'di ba, sa mga service provider natin sa Pilipinas, 'di ba, one day ka lang hindi nagbayad sa internet, putulin nila agad. Oo, Gano'n din tayo sa pupulin PE. din natin yung serbisyo natin, gano'n din, day. Gano'n din sa'tin Oo, delay ka tapos ng na. 1 week, suspend mo muna. You suspend yourself, Oo. day. At least ba they would see you na, "Ay, talagang legit 'to, na seryoso 'tong VA na 'to," kasi
alam mo yun, hindi siya yung yes person lang. You are a business kasi. You're not an employee. You are a business. You are a business. And if they're not paying for your business, stop providing services. Yes. Ganun lang yun, Mi. Sabi mo sa kliyente mo, hoy, late ka na, tanga. Charing! Charing lang. Very professional yung approach na. I-chat GPT na lang yan, Mi. Yes. Let chat GPT do its job. Diba? So, Mima, handa ka na ba sa pinaka-final round ng mga kabakalang to? Oh my God, ano yan? It's what you call surprise round! Oh my God. Diba? Surprise ako. This or that, pili ka lang ng isa at why. Okay, Okay? go. 1, 2, what 1, 2, 3, go? Okay. Number 1. One client or wala yan dyan, te. Hindi mo makikita yan dyan. One client or multiple clients? Multiple. Bakit? For safety reasons. Para sa akin, it's not about pera din. It's Pero about... din, pucha naman, no? Syempre, yes, okay. It's about pera din, pero Oo. hindi siya major factor. Pero like safety net It's nga a for safety net. freelance. Kasi, as we all know, as a VA, natural talaga yung biglang nawawala ng kliyente. And it's a fact. Kailangan mong itanggapin yan na hindi permanente ang pag-VA. So, kailangan pwede din silang mag-ghost. So, you have to make sure na meron kang safety net or backup income. Correct. With time tracker or without time tracker? Wala akong issue sa both, pero I'd prefer walang time tracker. Ako din. Lalo na with multiple Oo. clients. Especially yung time tracker na nag-ano ng... Oo, I like output-based yung- projects. That's Okay my yun. thing. Yes. If it's not like that, huwag natin. Diba? And I'm not As an getting... EA, hindi kami Ayoko ganun. din getting paid by the hour. I like it like a package rate. Sa Ganun EA ako. kasi hindi naman kasi kami project-based. Oh. Kami kasi as creatives, as Ayun. marketing girlies. Hala! International clients or local clients? Of course, international clients. International. International. Ganon. It's the dollars, Dai. It's the dollars. It's the dollars. It's the euros. It's It's the the euros and Canadian pounds. dollars, Australian dollars, all the dollars in the world. Oh, hindi. Babalik ka pa ba sa BPO? No na. Bakit? Liit ng sahod eh. Let's be frank about it. Palit talaga bigayan sa BPO. Namiss ko na ka magka-Petsa de Peligro. Hala! Ano ba yun? Guys, jump out ha. Wala na sa bokabularyo ang Ay, pecha di peligro. andun pa rin. Kapal ang mukha mo. Pag nag-hit na siya dun sa mark. Oo. Yung Not mark niyang because 1 wala million, akong- pag bumaba na sa 1 Hala, million, hindi ganun daw. kailangan na niyang magtuyo. Walang ganun. Tsaka Walang ganun. Asin na lang yung ulam. Oo. Nor. Nor. Oo, nor. Toyo't mantika. Oo. Oo, hindi. 6 to 7 figure earner ka na ba, Mi? Sakto lang na 6. Like 101? Hindi naman. Basta. Diba? Tari talaga ni Baclano. Dati ano. Ngayon manilibre siya na siomay sa tisa sa Buday. Kasi Buday. Ako bahala sa'yo sa Cebu. Tsaka ano. Yung Gusto ko yung Car or Gusto buwa. Talisay. Ay, lechon sa Talisay every Sundays. Doy, sarap dun, Doy. Oo. Pero kailang umaga para crisp pa yung balat, Doy. Umaga crispy to lang bulot. Nung last time kami nila na HS. Ganun lang siya. Gutom ako, Doy, hayop. One biggest mistake na nagawa mo sa virtual assistant. Yung yung nagtiwala ako sa client na hindi niya ako bibitawan. Pero binitawan. Pero ka. binitawan rin pala niya ako. Very familiar. Kaya 'di ba, going back, kailangan may safety net ka Ano, nasa talaga. mo ba ng maiwanan ng jowa at client at the same time? Mga pagitan 1 week, gano'n. Ano yung jowa? Ano yung jowa? Hala, ay gusto mo, tanungin ko siya. Charing. Yes, complete the sentence. I'm Kel. And the biggest regalo ko for myself ay blank. I am Kel, and the biggest regalo ko for myself is time. Doon yung arte ng mga sagot. Sino nga ba sumagot ng time nila ng interview ko? Ako din, nung interview ko, Ayun ba yun? Bakit? Bakit time? time talaga. Oh, I actually asked you this before. Yes. Oh shit, it was the same script. Yeah. Time. Hindi talaga magbabago yan. This season. Kasi, sa season 2, same answer pa din sa season 1. Kasi,
nakita ko 'to na time talaga is valuable nung nag-transition na ako from barko to work from home. Nagkaroon ako ng mas malaking time para sa sarili ko, to take care of myself, to be with family, to be with events sa family, and to be with you guys, mga friends ko dito sa Manila. Yes, sa Manila. Oo, sa Manila. It's Manila. Sorry. Yes. Bisaya lang po. 'Di ba? Maraming salamat Mi at talaga namang pinunlakan mo yung aming imbitasyon at talagang sagot mo ang lahat ng mga tanong, Thank you Mi, so 'no? much din for having So, may me. nais ka bang i-plug, Mi? Um, Guys, kung gusto lang niyo lang naman, follow niyo yung Facebook page ko, Sugbo VA. Subuvo. Sugbo VA. So, oo. It's just ano, it's a simple page lang with random thoughts about being VA, the travels, and anything and everything. Pinopost ko doon. And feel free to reach out din sa akin doon if you need help with how to become a VA, tips and tricks. Kailan kaya magwe-webinar yung baklang 'to, 'no? Um, we don't know, depende. We don't know. Tinatamad ang bading, eh. Anyways. Kailangan ko pa ng ano, ganitong equipment. Kailangan may bibili tayo ganyan. Bibili ako ng Shure. Punta kayo Mega Mall after. Oo, bukas bili tayo. Ikakaskas na natin sa credit card mo. Bibili na ako ng Sony bukas. Pera ng credit card mo, ah. No, not yet paid. Hindi pa paid, bukas pa. Baka sa Monday pa magbayad. Tangina, sakit na naman ng bulso ko diyan, dahil. Anyway, mga Miff, hindi ka pa nakakapag-start sa Zero to VH Challenge version 3.0, click the link in the description below or sa taas. Libre yun, Mi. Oo, libre yun, Mi, para sa'yo, okay? And join Barangay BA and like and subscribe and many, many more. Ganon! Thank you so much, mga Mima. At talagang sana na-enjoy itong episode. Thank you, Mima. Yes. Yes! And I'll see you guys on the next episode. Bye! Bye!